Amen. Sino po ang nagagalak na nandito po ngayon sa simbahan ito upang sambahin at purihin ang ating Panginoong Diyos? Sige po, patuloy po muna nating ikamustahin muli. Yan, although nakapagkamustahan na po tayo kanina, pero let's greet, let's meet. Masaya ako na nakita ka ngayong umagang ito. Masaya ako na sama-sama tayo makikinig ng kanyang salita. Masaya ako na sama-sama tayong aawit ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, sa ating Diyos na buhay. Amen, amen. Medyo makulimlim po, no? Pero hindi po tayo mapipigilan ng panahon. Yan. Para po magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Yes. Sige po, tayo po ay manalangin ngayong umaga pong ito sa ating Panginoon. Dearest Heavenly Father, we worship you, we glorify your name. Lahat po ng pinakamataas sa papuri ay para lamang po sa inyo, Panginoon. Dahil po kayo ay mabuti, dakila, hindi nagbabago, O God. Salamat po, O God. Salamat po dahil muli po kami nagkita-kita ngayong linggong ito to worship you, to give you praise, Panginoon. Salamat po, O God. Salamat din po dahil po makikinig po kami ng inyong salita, O God. At panalangin po namin na ito po ay patuloy nga po na tumimo sa aming mga puso at isipan, Lord God. Magamit po namin ito sa aming pamumuhay, Lord God. And patuloy po namin ma-remember, maalala kung gaano po kayo kabuti sa amin, Panginoon. And patuloy nga po na kino-confess po namin ang aming mga pagkakasala, pagkukulang sa inyo, Panginoon. Kami po ay hindi karapat-dapat. Pero Lord, salamat po sa dugo na binigay po ng aming Panginoong Jesus, O God. Dahil po dito kami po ay malaya nakakapagsamba sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And patuloy nga po namin kayong sinasamba, pinupurihan, Panginoon. And patuloy na kayo po sa ayos po ng mga technicalities for this morning. And patuloy nga po na mabigay po namin yung the best po namin na pagpuri at pagpapasalamat sa inyo, God. In Jesus we pray. Amen, amen. Sige po, tayo po ay sama-samang magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Sing, I live my life. I live my life down at your feet. 'Cause you're the only one I need. I fancy you and you are always there. It's all the times it's you I see. I put you first, that's all I need. I'm the Lord and heart to you. Let's see one way. One way, Jesus, you're the only ones that I could live for. One way, Jesus, you're the only ones
is always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. Let's sing. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever, miss no way. Let's see one way. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the let's see one way. One way. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. Yes, Lord, you are the way. We're living all. Tama po ba? Siya lang po ang daan. You're the way. You are the way, the truth, and the light. Live by faith and not by sight. For you. Come on, church, let's sing. We're living all for. You are the way. You are the way, the truth, and the light. We live by faith and not by sight. For you. We live it all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you. We live it all for you. Let's see one way. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could. Come on, church, let's sing one way. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. One way. Jesus, you're the only one that I could live for. Yes, God, truly you are the way, the truth, and the life. Truly you are. Sing. There is no one like our. There is no one. There is no one like our. There is no one. There is no one like our. There is no one. There is no one like our God. You're the God of this city. You're the King of these people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one. There is no one like our God. There is no one. There is no one like our God. Greater, greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come.
Greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done here. You're the God of this city. You're the King of these people. You're the Lord of this nation. You are, yes you are. You're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. Oh, you're the peace to the restless. You are there. There is no one like our God. Come on, let's sing there. There is no one. There is no one like our God. There is no one. There is no one. Greater things are yet to come. Greater things are still to be done in this city. Have yet to come. Greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done here. Let's sing greater. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done here. Let's praise His name. You are. Sing greater. Greater things have yet to come. Greater things have yet to be done in this city. And greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done here. You are great. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. You are. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done here. Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. And
Greater things have yet to come. Greater things are still to be done in this city. When greater things have yet to come, greater things are still to be done here. Yes, God. Greater things. Bring your praise, God. To you alone, all the glory and all the highest praise. Lord God, we worship you, we glorify your name. We bring you the highest praise and adoration, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
posture ng prayer sa pagkakataong ito. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa bagong umaga, sa bagong buhay, sa bagong pagkakataong ikaw ay kaugnayin. At alam kong hangad mo rin ang kaugnayan sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, pinapanalangin namin ang pagpapahayag ng iyong salita. Alam namin kumilos ka simula sa unang bahagi ng aming pagpupuri at pagsamba. Sa pananalangin namin para sa Northeast India, sa Tibet, sa Laos, at sa iba't ibang lugar katulad ng mga lugar na nabanggit na pinagbabawal ang iyong salita. Kasama ng Pilipinas na malaya pong nagaganap ang mga gawain katulad nito. Hiling namin, O Panginoon, patuloy mong udyukin, patuloy mong tulungan, patuloy mong turuan ng bawat isang nagpapahayag, nagpapakilala sa iyo sa pamamagitan ng pagpapahayag ng good news o ng gospel. Patuloy kang kumilos katulad ng sinabi mo sa iyong salita. Doon sa mga tao na alam naming ibig mong makaugnay at ito'y para sa lahat. Alam naming gagamitin mo kami mightily, lalo tigit sa panahong ito upang magpakilala, ang ipakilala at makilala kanila sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat po sa seryeng ito aming ginagampanan sa buong buwan ng Disyembre patungkol sa pagpapahayag ng mabuting balita. Katulad ng hangad mo, kami po'y inuudyukan at hinihiling naming matuto kami upang magampanan naming maigi ang iba't ibang pamamaraan ng pagpapahayag ng iyong salita. Salamat po sa iyo, pinupuri ka namin at sinasamba. Dinadakila ka namin sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Tayo po'y makakaupo na. Isang pinagpalang umaga sa inyong lahat. Isang pasasalamat sa inyong pananalangin para sa isang matagumpay na Central Tagalog District Convention. At lahat ng mga naging kabahagi roon, naging delegates, palakpakan po natin ang kanilang mga buhay. Ito naman sa wala at hindi nakarating, pero nanalangin para sa gampaning iyon, palakpakan din natin ang kanilang buhay. So nagsimula po tayo sa serye ng Good News o sabihin natin an evangelistic sermon series. Yun po yung ating ginagampanan. At ito'y bahagi ng ating paghahanda. Ipanalangin natin na sa buwan ng Enero, that's next month, ay tunay po sa bandang dulo ng buwan na yon, yung celebration ng Bible Month. Pero doon sa bandang dulo noon, ma-launch ang isang intention ng Alliance of Christian Churches Inagkalan na magkaroon ng saturation drive. Ibig sabihin nun na aabutin ng bawat tahanan ng lahat ng simbahan. There are 20 active churches doon sa Asin at hinahangad natin iba't ibang pamamaraan ng evangelism o pagdadala ng salita ang dadali ng bawat isa, pero there is one purpose: to really introduce Christ to these people and to allow them to really have this relationship with our God. So, ang una po nating pag-uusap ay naroon sa one verse evangelism na dila ni Evangelista Carlos. Ano po? Nandiyan po ba si Evangelista Carlos? Andun sa loob. Opo. So, gagamitin natin siyang example mamaya. Parang doon ako nagpapahayag, gagamitin ko yung kanyang pangalan. Alam kong kayong lahat ay nasasabik na ibahagi ang pananampalataya sa iba at lalo na nga sa panahong ngayong Kapaskuhan. Napakaraming mga family reunions. Pero liban po sa mga family reunions, may mga tao po na bahagi ng reunion o kaya wala dun sa reunion, hindi nyo kilala, pero marami po sa pagtala at pagre-research, while itong panahong ito ay dapat panahon ng kagalakan, marami po ang nalulumbay. Marami po yung maghangat ng mas mabuting buhay pero wala sila. Marami po yung nawalan ng kapamilya. Marami po yung nawalan ng trabaho.
Maraming hinahangad sa buhay niya o kaya maayos ang takbo ng buhay, nagkaroon sila ng pagkagalit ng kaniyang asawa o kaniyang mga anak. Even at this time of joyous celebration of the birth of Christ, marami po ang nalulungkot. At alam ko ang pinakamahalagang regalo niyong dadalhin sa kanila ay ipakilala si Kristo sa kanilang buhay. So, sa pagkakataong ito, ibig ko pong mapakita sa isang maiksing pamamaraan sa pagtatala o sa aking pagpapractice ng walang notes, pero minsan nga po hindi ko po kasi gaanong bihasa dito sa the gospel in one hand. First time ko po itong na-encounter, tapos pinag-aralan ko, tapos nakita ko maraming versions. Pero may nakita akong isang version na parang suwak na suwak sa akin. Ewan ko kung sa inyo, pero ito po yung explain ko at ipapahayag. Pero bigyan niyo ako ng pagkakataong sumilip-silip dun sa aking kodigo. Dapat pagka kasi nagpapahayag tayo ng gospel, importante po yung tunay na mahal natin yung taong kinakausap natin. Dapat po naunang minahal natin sila. Hindi po tayo nagpapahayag dahil sa obligasyon. Hindi tayo nagpapahayag dahil gusto nating bumilang sila sa ating simbahan. Hindi po yun ang intensyon. Ang pagpapahayag na ito'y gagawin natin dahil mahal na mahal natin sila. So, importante po pagka nagpapahayag tayo ng salita ng Diyos, ipinapakilala sila sa tao, dapat nakatingin tayo sa kanilang mata. At nakikita nilang tunay tayong interesado sa kanila. Pangalawa, dapat po nakikita din nila na merong tayong pagkakilala sa kanila. Kahit una pa lang nga natin silang nakilala. Gagamitin natin yung kanilang pangalan. Siyempre, bago natin sila kausapin, tatanungin natin ang kanilang pangalan. At tatandaan natin yung pangalan yon. Pero minsan, hirap ako. Pero sa aking pananaw, napakahalaga as you share the gospel to the person, as you love them in Christ, you will be able to remember their names and mention their names regularly, interspersed as you introduce the 6 points dito po sa gospel in one hand. Yung papakita ko ay may mga 5 puntos lamang, pero dun sa ipapahayag ko mamaya, 6 na puntos ang ating gagawin. By the way po, yung pong pinadala kong material para po dun sa aming chat group, merong notes siya, pinagsikyapan kong sa Tagalog at English. Pero habang nire-review ko kanina along the way, may mga maling hindi gaanong naiyayos. So, ang gagawin ko po, sa araw nito, iaayos ko ito, bibigay uli sa aming chat group para po ilagay doon sa ating CTTP Nagkaran Family Chat Group. Pwede po niyong gamitin itong material nito kung ito yung inuudyok sa inyo na gamitin. Wala pong obligadong gawin materials, pero may mga materials tayo nakasanayan. Ako po, nakasanayan ko yung Romans Road. Nung nagawa po yung ating polyeto o pamphlet, Romans Road yun, kaya mas magaan sa aking gawin. Pero iba't iba po ang pamamaraan ng Diyos. Mamaya, bibigyan natin ng konti pang kwento yung bagay niya. So, meron pong tinatawag na evangelistic explosion version. So, grace, man, God, Christ, and faith. Makikita nyo, doon sa material na ipopost natin, meron pong mga Bible verses. May mga Bible verses. Ito po naman yung High-Five version. So, merong pagkakaiba kasi grace ang simula nung una, pero dumating sa man at God, Christ dito ang gamit ng EE version, pero sa kabila, doon sa High-Five version, Jesus. Pero parehong faith ang dulo. Yan po yun. Pero mayroon pong tinatawag na 5-finger gospel message. Ibibigay ko rin po yung notes dito. Mamaya yung sa 5-finger gospel message. Kasi ngayon, nandyan po yung mga Bible verses. Pero dito po sa 5-finger gospel message, wala. Jesus birth, Jesus life, Jesus death, Jesus resurrection, Jesus ascension.
Pero dito po sa notes, meron pong ilang bahagi kasi napakahaba naman ng kwento patungkol doon. Pero general statements po patungkol doon sa 5 bagay sa buhay ni Jesus. From birth to ascension. Ano po? Ito po naman yung isang napakaganda ding pamamaraan, yung T-net version. Pero nag-debate ako dito sa ating material na gagawin. Pero sa T-net version, maganda rin po kasi may mga Bible verses, pero merong questions sa bawat pagkakatapos ng bawat portion para mag-segue dun sa next portion. Kaya may kagandahan din yon. So, heaven, man, health, heart, and happiness. Ito po yung napili kong version. Purpose, problem, solution, commitment, faith, and protection. Yung sa halip na 5 fingers lang, kasama po yung whole hand. Kasi merong palm of hand. Yung pong version na ito. So, ganito ang gagawin natin. Pagsisikapan kong kinikwento ko as if I'm talking to Carlos. Yun po yung aking sinishare ng word. Pero may mga interspersed na babanggitin kong parang note para sa atin. So, para hindi ko po maligtaan yung ibang bagay, dahil nga hindi po ako ganong sanay dito, pero nakita ko, kahit bata po kayang gawin ito. Yung pong mga Bible verses, hindi ko babanggitin, pero nakalagay sa ating PowerPoint. Ang intention ko, kasi nakita ko sa aking pagpapahayag, minsan humahaba dahil sinasite ko pa yung address. Pero okay lang naman din yon kung may panahon. Kaya lang minsan yung mga tao, hindi sila natutuwa na parang ang galing-galing mo doon sa Biblia. Minsan, parang, kaya ang gagawin ko po dito sa Gospel in One Hand na ito, dadaanan natin yung verse pero hindi ko babanggitin kung ano yun. Pero napakaganda po sa aming experience, lalo tigit nung nag-saturation drive kami sa Puthutuntungin. Halos ganito po yung approach ko doon sa Romans Road. Pero ang kagandahan po kasi may follow-up. Doon sa follow-up, doon ko dinitalya ano yung mga Bible verses na mahalagang dapat na malaman ng bawat isa. Pero mamaya, papakita ko, maganda rin may paglalagom o kaya summary. At ang nakita kong pinakamagandang summary would be Bridge to Life illustration. Kasi kompleto siya. So yun yung dahilan bakit po natin pinag-aralan yung Bridge to Life illustration. Mahirap po siyang i-share sa encounter na hindi kilalang tao. Pero kung siya'y willing and ready, pwede po yun. Pero ang sinasabi ko, maganda po nating balikan katulad ng pagbabalik nating bawat isa dun sa pagsisimula natin back to basic ng journey natin in faith. Kasi naging maliwanag kung ano yung hangarin ng Diyos sa ating buhay, ano dapat ang nangyari sa ating pagtanggap kay Kristo, kalimitan nakakaligtuan yung repentance, at yung hangarin ng Diyos, bakit sinasabi nating nang tayo tumatanggap sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. Ang kalimitan kasing nagaganap o nangyayari, ayan na po, okay na. Ayan. Ayan. Okay, salamat po. Ang kalimitan nangyayari po ay nadaanan, kala nila tinanggap nila dahil hindi maliwanag sa kanila yung mga Bible verse or scriptures. Kahit kinaugnay sila ng Diyos, kailangan nating i-follow up sila para po maging maliwanag ito. Ang ginawa po namin, kasama ko nung kay si Kuya Sani, ang tuwan-tuwa kami nang nakipag-ugnay doon. Nagpipiyon yung tao, at trabaho siya, pero tumigil siya for a very brief moment. Nagagawa siya ng pader ng kanilang bahay. Tapos sabi namin, babalikan namin siya. Nung binalikan namin siya, dala ko na po yung material ko at isa-isa kong kinausap siya patungkol sa Bible verse. At tinanong ko siya, totoo bang tinanggap si Kristo nung panahon kahapon? O napilitan ka lang? Bakit mo tatanungin? Kasi ito po yung napakahalaga. Minsan, gusto lang nilang matapos yung ating pagpapahayag. Kaya ang nangyayari, umuoo na sila, sumasabay sila sa ating prayer.
Importante, tiyakin natin na talaga pong naunawaan nila. So simulan po natin ngayon itong ating Bible presentation through this version of the gospel in one hand. So, sasabihin natin, papakita natin thumbs up. Ano po? Or, nanyan po yung maliliit na verses, makukuha nyo yan later on, pero laman po ito ng aking presentasyon. Ang layunin ng Diyos, ang purpose ng Diyos. Ginagamit natin ang sign na thumbs up para gustuhin o approbin ang isang magandang bagay. Ang mabuting balita ay mahal ka ng Diyos at may magandang plano sa iyong buhay ang Diyos. Sapagkat gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa sanlibutan, at doon binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ikaw o ang sinuman ay di mapahamak, lalo tigit yung mga taong nananampalataya sa Kanya. Kundi sila din ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Carlos, may plano at layunis ang Diyos para sa iyo. Ang aking hinlalaki ay nagpapaalala sa akin ng layunin. Palaging nakatutok ang hinlalaki sa itaas. Dito sa kasong ito, sa itaas, nilikha ng Diyos ang tao para sa isang relasyon sa Kanya. At dito, o relasyon sa Kanya, dito o ngayon na magtatapos sa isang presensya kasama niya sa langit. Hindi niya kailanman binalak ang tao na mapunta sa isang lugar na tinatawag na impyerno. May langit at impyerno. Kapag ang isang tao ay tunay na nagugutom dahil lahat na may kinakaugnayan ng Panginoon para siya ay magkaroon ng tunay na kaugnayan sa Kanya, ang taong ito ay mabibigyan ng pagkakataong matutupad doon sa plano ng Diyos sa mga susunod pang bahagi ng iyong pagpapahayag. So, tuloy-tuloy natin parating tinatawag siya sa Kanyang pangalan. Pagkatapos ng purpose, pagkatapos ng thumbs up, ilalabas natin itong ating pointing finger. Sinabi natin may purpose ang Diyos, pero ang problema ay kasalanan. Tandaan natin na mahal tayo ng Panginoon, Carlos. At patuloy na kahit na mahal tayo ng Diyos, hindi tayo magkakaroon ng isang relasyon sa Kanya dahil sa isang problema. Kasalanan. Ang iyong hintuturo ay ang unang daliri at sumisimbolo na ang tao ay karaniwang inuuna ang kanyang sarili. Ang paggamit ng iyong hintuturo o unang daliri ay isang magandang paraan, ito yung kwento sa atin, upang tandaan na madalas nating unahin ang ating sarili. Iyon ay dahil mayroon tayong makasarili na kalikasan o makasarili at makasalanang kalikasan. Ito ang kaso ng ating unang mga magulang na si Adan at Eva. So, kwento po lang ito sa atin para maunawaan natin. At pwedeng ikwento din natin to later on sa kanya. Ang ng titik ng sin o kasalanan ay o ako at ikaw. O ang higit nating pagpapahalaga sa iba, lalo tigit sa sarili, kaysa sa Diyos. Ginagamit din natin ang hintuturo sa explanation upang ituro ang kasalanan ng iba. Napagtanto ba natin, napagturo natin sa iba, ay doon din nakaturo ang tatlo pang daliri natin. So, babanggit ko rito, sanabi sa Biblia, ang lahat ay nagkahasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Carlos, mahal ka ng Diyos at may napakagandang plano siya para sa iyo. Kailangan mong dumating sa punto ng pagkaunawa
na ikaw ay makasalanan. Hindi lang ikaw ang makasalanan. Ako ay makasalanan. Ang iyong mga magulang ay makasalanan. Mga makasalanan, maging ang mga pastor, ang mga pare o mga taong naglilingkod sa simbahan. Dito ang lahat ay makasalanan at tayo ay hiwalay sa Diyos. Kailangan nating maunawaan ang kasalanan ay naghihiwalay sa atin sa layunin ng Diyos o yung purpose niya sa ating buhay. Ang kasalanan sa atin ay ang kasalanan ay tunay na dapat mawala upang magkaroon tayo ng kaugnayan at kapahingahan kasama ang Diyos ngayon na at kung tayo mawawala sa lupang ito, sa langit na kung saan naroroon din siya. Alam kong gusto mong magkaroon ng relasyon sa Kanya. Susunod po ay middle finger o yung solusyon. Maganda po yung isang version nito kasi ito yung hinangaan ko dahil may kwentong alam ang mga Katoliko dahil dito tayo nangangaral patungkol sa yung pong Lenten celebration nung suffering ni Kristo. Pinakamataas na daliri o gitnang daliri. Si Jesus ang sagot sa problema ng kasalanan. Carlos, habang alam natin ngayon na ang Diyos ay may layunin sa isang relasyon sa iyo, ang relasyong ito ang kasalanan ito ang naghahadlang sa relasyon sa Kanya. Alam nating lahat na tayo ay makasalanan. Sa kaibuturan ng puso, iyon ay nariyan, isang halimaw na nagbabantang kumilos sa bawat pagkakataon o moment by moment. Hangad nating magkaroon ng kapayapaan, layunit at pag-asa ng buhay. Carlos, ang problemang kasalanan sa iyong buhay ay nasolusyonan na 2,000 taon na ang nakalilipas. Si Jesus ay sinugo ng Diyos upang muling itayo ang nawalang relasyon sa Kanya dahil sa kasalanan. Ipinadala niya si Jesus para muli tayong makaugnay ng ating Ama sa Langit. Narinig mo ang kwentong iyon ng 3 lalaki na namatay sa kanilang krus sa Jerusalem? Namatay si Kristo doon sa krus ng makasalanan para sa ating lahat. Dilali niya, okay? So namatay si Kristo sa krus para sa ating lahat. Dito yung kagandahan ng pagkakataong ito, ipapakita nating merong krus. Okay? Merong krus. Siya'y napako doon sa gitna ng 3 magnanakaw. Ano po? Sa isang bahagi ay nanguuyam. Yung isang magnanakaw na ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili at kami. Hindi siya naghangad na ibigay ang kanyang kasalanan kay Jesus. Si Jesus ay namatay rin para sa kanya. Ang isa namang lalaki ay nagsabi ng ganito. Sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako. Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At tumugon si Jesus at sinabing, ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Ngayon, nasa impyerno ang lalaking tinanggihan si Jesus. At yung lalaki na nakapako kasama niya doon sa krus sa Kalbaryo, siya ay tiyak na nasa kaharian ng Panginoon. Kasi binuksan niya ang kanyang puso, ibinigay niya ang kasalanan niya kay Jesus. Kaya ang sabi ni Jesus, isasama niya siya sa kanyang paraiso. Alam ko, Carlos, gusto mo ang bagay na iyon. Pagkatapos nun,
Sunod natin ang pang-apat. Ang pang-apat, commitment. Ang singsingan o daliring nilalagyan ng sising ay pangako kay Jesus o commitment kay Jesus. Ang ikam-apat na bagay na nais kong ibahagi sa iyo ay tungkol sa commitment o pangako. Ang daliri ng singsing ay nagpapaalala sa pangako. Ito ay nagpapaalala sa akin ng aking pangako sa aking kasal. Katulad ng aking kaugnayan sa aking asawa. Ang lalaki at babae sa kasal ay naglalagay ng singsing sa isa't isa at ang singsing ay sumisimbolo sa kanilang panghabang buhay na pangako sa isa't isa. Sa lalaki o asawa, siya'y ganap na kanya at ganun din naman siya sa babae o asawa ay ganap siyang kanya. Ang parehong paraan sa kasal ni Jesucristo at ang mananampalataya. Mahal tayo ni Jesus. Makikita mo, kapag gumawa ka ng pangako sa Kanya, Carlos, mararanasan mo ang ginhawa o ginawa niya para sa iyo sa krus. Carlos, namatay si Jesus sa krus. Ibinuhos niya ang Kanyang dugo para patawarin ka sa iyong kasalanan upang magkaroon ka ng tunay na layunin ngayon sa iyong buhay. Iyon ang isang relasyon sa Kanya ngayon at ngayon lang, pero ito'y magdadala sa iyo sa patuloy na paglago para pagdating ng pagkakataong ikay mawalay na sa lupang ito at mamatay, makakarating ka sa Kanyang kaharian. Noong namatay si Jesus sa krus ay para magkaroon ka ng buhay na wala hanggang ngayon. Ang nagsising magnanakaw ay iniyalay ang kanyang buhay kay Jesus. At ngayon, at Carlos, ngayon kung handa kang gumawa ng pangako kay Jesus, bibigyan tayo ng pagkakataon mamaya para dumating sa isang pananalangin ng pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pero wag nating kalimutan na bago tayo manalangin o bago natin siya tanungin para sa kung willing siyang mabalikan ang purpose ng Diyos sa kanyang buhay, magsisi sa kanyang kasalanan, magkaroon ng pagtatalaga ng buhay sa Panginoon, papakita natin yung pinakahuling bahagi, yung small finger, maliit na daliri. Dapat nating tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Carlos, isa pang mahalambang bagay ito. Tunay na maliit ang daliring ito. Ngunit napakalaki ng bahagi na ito sa iyong pagbabalik sa kaugnayan at purpose ng Diyos sa iyong buhay. Napakahalaga na hakbang na ito na dapat mong gawin sa pamamagitan ng pananampalataya na ikaw ay magtiwala at magtalaga kay Jesus sa ginawa niya para sa iyo sa krus nang ibuhos niya ang kanyang dugo upang patawarin ang iyong kasalanan, upang ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Diyos ngayon at sa kawalang hanggan sa langit. Alalahanin mo ang magnanakaw ay namatay kasama niya sa krus na nagdala ng buhay o nagsabing siya'y isama sa paraiso, siya'y nakasama niya. At ang isang magnanakaw na hindi binigyan siya ng pagpapahalaga ay naroroon ngayon sa impyerno. Kung Carlos, ikaw ngayon ay nalilito o hindi mo maintindihan ang bagay na ito, ang pananampalatayang mapupunta sa iyo sa pamamagitan ni Jesus, ang magbibigay ng kaliwanagan dito. Ako'y nagtitipala na kapag gumawa ka ng pangako kay Jesus sa kung ano ang kanyang ginawa sa krus, na siya ay nagbuhos ng kanyang dugo upang patawarin ka sa iyong mga kasalanan, upang malaman mo ng tiyak na mayroon ka na ngayong relasyon sa Kanya,
Ito ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggang ngayon at magpakailanman. Ito po yung dinagdag dito po sa presentation na ito, yung palm of hand. So yung pong maliit na daliri, maganda po ang gawin natin, yun yung faith, yun yung dahilan kung bakit tayo naroroon ngayon, dahil yun ang tinanggap natin kay Kristo, yun po isakupin natin sa ating kamay. Yung proteksyong iyon. Kumakatawan ito sa pangangalaga ng Panginoon. Carlos, sa huling bagay, narito ang palad ng iyong kamay, pero tingnan natin yung hangad ng Diyos sa pagpapahalaga sa pagkakatawan ng kamay na ito bilang kamay ng Diyos na nangangalaga at nagproproteksyon sa iyo. Kung ikaw ay nagtalaga sa Kanya, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, dahil sa pananampalatayang galing din sa Kanya, pinangako niyang pangangalagaan Kanya. Hindi ka malilipon kailanman at hindi ka maagaw ng sino man sa Kanyang kamay. That's protection, o yun yung pangangalaga. So sa pagkakataon yun, pwede niyo na po siyang anyayahan kung naging maliwanag sa Kanya ang kwento na ipinahayag ninyo, at doon sa pag-aanyayang yun, isasama niyo siya o pasunurin niyo siya sa isang panalangin na yung panalangin yun ay related dito sa kinuwento niyo. So, ibig sabihin nun, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon, naniniwala kaming nawala ang purpose ng aming buhay sa iyo, at dahil doon, wala kaming katiyakan sa aming kinabukasan. Ngunit sa pagkakataong ito, Panginoon, alam namin ang aming kasalanan ang naging dahilan at hadlang sa ating kaugnayan. Kaya sa pagkakataong ito, Panginoon, pinagsisisihan namin ang aming kasalanan at patuloy naming nakita ang kalungkutan mo dahil sa kasalanan ito, dahil nga sa pagkakawalay namin sa iyo. Sa pagkakataong ito, isinusuko namin ang aming buhay at sinasabi namin, ikaw ang Panginoon at tagapagligtas nito. Palutuloy mo kaming tulungan upang magkaroon ng lakad ng pananampalatayang kasama ka sa mga susunod na araw. So, pagkatapos po ng gawin natin yun nga po yung banggit ko, sana ikwento natin muli sa Kanya, kasama na ng mga Bible verses at makita natin sa Biblia yung pong mga verses na ito na hindi lang natin inisip ito o ikinuwento ng walang pinanggalingan, pero andun yung mga Bible verses. Pero paalala ko rin sa inyo, sana talagang mag-journey kayong muli doon sa The Bridge Illustration to Life, dahil doon lalo tigit nilang makikita yung kabuuan ng intensyon ng Diyos sa kanilang buhay. So, meron tayong sinasabing pangalawang pamamaraan ng gospel presentation, yung pong one verse illustration, at saka yung po ngayon ay gospel in one hand, pero din po natin gamitin itong bridge to life illustration. Kahit anong pamamaraan, ay parang yan ay isang tabak na nakasbit sa inyong belt. Ano po? Hindi po mahalaga yung sukbitan. Ang mahalaga po yung tabak. At yun yung salita ng Diyos o gospel na iyong i-share. Hindi ibig sabihin, may mas magaling na pamamaraan. Kaya po talagang i-adapt natin yung pamamaraang inuugnay sa atin ng Diyos, particular for that person. Hindi pwede pong pare-pareho dahil pare-pareho po ang tao, makasalanan, pero iba't iba ang udyok sa kanila at alam kong gagamitin ng Diyos yung pamamaraang gagamitin nyo sa pagkakataong yon. Katulad ni Apostol Pablo, ang sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God to salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek." So magwawakas ako sa pagpapaalala. Paano ba tayo mag-witness? Dalawang bahagi po ang pag-witness. Una, personal preparation. So, talagang dapat naghahanda tayo. Hindi po lang
biglaan na tayo'y nakakita ng tao at iniisip natin, opportunity. Hindi po talaga pong ang Panginoon nating Jesus simula nang siya'y gumising, nakipag-ugnay sa Ama, sa lahat ng bagay na magaganap sa araw na yon, pinapaalala at pinakita sa Kanya ng Ama. So, una po'y personal preparation. Importante, be sure you are a Christian. So, yung po bang mga ginagabayan ninyo sa inyong D group, Kristiyano na. Sinabi nilang Kristiyano, huwag kayong maniwala. Tanungin nyo sila, ano yung experience nila ng encounter sa Panginoon. Kasi kung nag-assume kayo na sila'y may encounter sa Panginoon at sinama nyo sila sa evangelism, may problema yung inyong pamamaraan sa evangelismo. Kasi hindi nila tunay na nasa puso ang dahilan bakit sila mag-evangelize. So, importante po, una, be sure that we are Christian. Hindi lang tiyak tayong may Kristiyano, tiyak tayong wala tayong unconfessed sin in our life. Kasi hindi po tayo magagamit na daluyan ng pagpapala sa iba kung tayo may unconfessed sin in our life. Pangalawa o pangatlo, dun sa personal preparation, be filled or controlled and empowered with the Holy Spirit. Nung tinanggap po natin si Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng ating buhay, kasama po niya ng banal na Espiritu sa ating buhay. At dapat po napapayabong natin ang relasyon sa Kanya kasama ng pag-aaral ng salita at pananalangin. So, pangalawa, yan yung pag-take na ng initiative. So, Kristiyano tayo, wala tayong unconfessed sin, tayo namumuhay sa udyok ng banal na Espiritu, never in that particular instance. Kasi po pagka nang hina ang kalooban nyo, inisip nyong hindi kayo magagamit ng Panginoon sa taong iyon, kahit na lahat ng bagay ay nasa inyo na paghanda, yung pananalangin at pagkilos, pero nagdalawa kayong isip, ibig sabihin po nun, immediately you ask for forgiveness from God. Kasi yung pananampalatayang dapat nadala ninyo at tunay pong pinaghahawakan ninyo para kayo makapag-share ay para bang pinagdudahan nyo na. So, sabi nga po doon, pray, go to the people, talk about Jesus, expect God to use you. Yan po yung presentation ng Gospel in One Hand. Ang ibig ko sana, pagka po tayo may pagkakataon mamaya, 2x2 tayo, try natin lang i-practice ito kahit wala yung script, yung Gospel in One Hand. So, dala-dalawa, mag-share ang isa, pagkatapos mag-share ang isa. Tandaan natin, pag-share, kahit hindi natin kabisado yung mga words na ito, pero dahil tayo gusto nating mahasa at masanay, tunay pong magagawa niyo ito. Malay niyo, yung inyong pinag-share, hindi pa tunay na nakakilala. At pagkatapos noon, ay talagang ginamit. Kasi po, tandaan natin, hindi po yung galing ng salita, hindi po yung eksperto at kompletong verses, walang pagkukulang ang inyong nabahagi, kaya magiging matagumpay ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, dala dahil ikaw ay anak ng Diyos, mahal na mahal mo siya, at dahil mahal mo yung mga taong aabutin mo, magaganap ang kalooban ng Diyos. Kahit medyo may pagkakamali ang iyong presentation. Kasi ang katunayan, practice po makes perfect. Pero hindi po yung perfection na yon ang sinasabi ng practice. Praktisado ka nga, pero wala kang kaugnayan sa Diyos o paandap-andap ang kaugnayan mo sa Diyos, mahihirapan mong ipahayag ng may pag-ibig at may totoong kalooban ang pagpapahayag ng Gospel in One Hand. So patawad po dahil hindi ko po kabisadong gaano ang Gospel in One Hand, pero nakita ko po, pwede ko pong magamit ito in the future. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iba't ibang material o tools na pinapakita mo sa amin. Sa loob ng buwan ng Disyembre, 5 tools ang makikita namin.
Patuloy mong ginamit ang mga tools na ito sa maraming pagkakataon, sa maraming tao. Panginoon, ituro mo sa amin ang iba't ibang tools at ang pamamaraang upang ibahagi ang tools na ito. Ito'y pamamaraan ng pagpapahayag din ng aming pag-ibig sa iyo at pag-ibig namin sa aming kapwa. Patuloy kang mangusap sa amin at sa bawat pagkakataon, sa okasyon ng mga reunion o kahit doon sa mga pagkakataong nakakaugnay namin ang mga taong hindi namin kilala, doon sa mga lugar naming ginagalawan, patuloy mo kaming bigyan ng lakas ng loob na ipahayag ang iyong salita sa anumang pamamaraan, anuman ang sitwasyon, anuman ang kalalagayan ng aming buhay. Ang mahalagay, meron kaming kagalakang nagmamahal sa iyo at ginagampanan ang kalooban mo sa bawat pagkakataon. Sa iyo ang papuri, pagsambat, pagdakila. Pagkakataon pong ding ito, tanggapin natin ang basbas ng Panginoon. Ama naming Diyos, patuloy kaming nagtatalaga ng aming buhay upang bilang iyong mga disipuloy, patuloy kaming kikilos at gagawa upang ipahayag ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa aming kapwa sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanila ng iyong buhay, ng iyong pag-ibig, ng iyong pagmamahal. Dahil doon, Panginoon, basbasan mo nga po kami na sa buong linggong ito, mapahayag namin sa maraming tao na matuloy man ang kinakaugnay at hiniintay mo kaming makipag-ugnay sa kanila para sila'y makakilala. Bigyan mo kami ng udyok ng iyong banal na espiritu na magawa ito ng punong-puno ng pag-ibig sa iyo. Punong-puno ng hangaring tunay na ang mga tao ito'y makakilala sa iyo dahil mahal namin sila at hiling namin ang lahat ng ito dahil ito'y bahagi ng tagumpay na ibabahagi mo sa aming pagpapahayag ng iyong salita. Sa iyo ang papuri, pagsambat, pagdakila. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. Amen, amen. Sabi po kanina ni Pastor, best gift daw po na ibibigay po natin sa mga kamag-anak, kaibigan, is yung gospel. Sabi po sa kakantahin natin na Jesus, the only way, siya po yung life. And I pray na through the help of the Holy Spirit, patuloy na i-build yung trust natin, yung faith natin, and even yung life natin para sa ating Panginoon. Sige po, let's sing the song. Let's sing Worthy. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Sing holy, holy, there is no one like you, there is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Sing worthy, worthy of every song we
ever seen. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, Jesus. Jesus, the name above every other name. Yes. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you, God. Sing holy. Holy, there is no one like you. There is none beside you. And open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Sing holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation. Come on, sing. And I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be. Sing holy, and holy, there is no one like you. There is none beside you. And open up my eyes in wonder, and show me who you are, and fill me in your arms and lead in your love to those. Sing holy, and holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder, and show me who you are, and fill me in your heart and lead me in your love to those. And I will build my life, and I will build my life upon your
wanna sing and I will build and I will build my life upon your love. It is a firm foundation and I will put my trust in you alone, and I will not be, and I will build, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. And I will build my life to you alone. You alone are worthy, God, worthy. Oh, you deserve the glory. You alone, you alone. To you alone, Panginoon, pinakamataas sa papuri, pinakamataas sa pagsamba, para lamang sa iyo, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Come on, let's give the best, highest praise para sa ating Panginoon. So yun po.